Sino ba namang hindi gaganahan pag ganito ka-cute ang portrait na gagawin mo? Mapagpalang araw sa lahat. I-share ko po uli sa inyo kung paano ko ginawa itong colored portrait ng cute na baby na to. So dito nag-print muna tayo ng iba't ibang size ng stencil tapos pipili tayo nung kasing size ng portrait na nasa baba. Bali ako nga rin pala yung gumawa nitong fully healed na baby portrait din na to. Tapos ang gagawin ko naman ngayon, dahil nabiyayaan uli ng isang anak si client, yun naman yung ipapagawa niya sa akin ngayon. Kaya tara, simulan na natin. Bali dito, inuuna kong gawin yung buhok. Ang gamit ko dito, 7 Magnum para sa buhok niya. Tapos yung hagod ko, ganito lang. Para ako naglilinya pero Magnum yung gamit ko. Solid black din yung ginamit ko dyan. Tapos nagtira ako ng mga space dyan para sa detail. Kasi yung buhok niya, may reflection ng parang kulay dark gray o gray lang, pwede naman. Yun naman yung ikukulay ko para dun sa mga space na iniwan ko. Para magkaroon lang talaga ng detalye at para magmukha siyang buhok talaga. Ang stroke na gamit ko dyan, 2.5. Tapos, ang bound ko lang, hindi bababa sa 1 mm, hindi rin naman tataas sa 2 mm. Dito naman sa labi niya, kinuha ko muna yung mga detail ng labi niya gamit yung 3RL. Tapos ako siya isi-shade ng 7 Magnum. Kung mapapansin nyo, yung pinakaloob ng bunganga, dahil medyo madilim, hindi tinatamaan ng liwanag, medyo dapat dark din yung kukulay natin. So nagkulay ako doon ng wash. Depende sa kinokopya nyo kasi minsan kulay brown o solid black. So kung ano yung nakikita nyo doon sa reference, yun po yung kulay na gagayahin natin. Yung mga kulay naman na ginamit ko doon sa pinakalabi tsaka sa dila niya o sa pinakabunganga, gumamit tayo dyan ng deep magenta, dark skin tone at tsaka ng pink. Yun po yung mga kombinasyon ng kulay na ginamit ko dyan. Dito naman sa pisngi niya, ang hinahagod ko ngayon, dark flesh tone. Tapos mamaya magbe-blend ako dyan ng dark skin tone, ng medium flesh tone, light flesh tone. Basta maraming kulay yung gagamitin ko. Sa needle naman, 15 curve magnum yung gamit ko para ma-achieve ko yung mga smoothan na hagod. Pwede rin naman kayong gumamit ng kahit magnum lang, basta ingat lang sa paghagod para hindi magkaroon ng marka. Minsan kasi pagka magnum yung gamit mo, yung dulo kasi ng magnum parang kantuhan siya. So, nagkakaroon minsan ng parang kamot-kamot pagka nagsha-shade ka. So, mapapayo ko lang, ingat lang po kung hindi po curve magnum yung gagamitin nyo para maiwasan din natin yung parang mga kamot na nagiging dark dun sa part na hinahagod natin ng magnum. Ito naman, hinahaguran naman natin ng parang brown para kasi siyang yung pinakaanino ng buhok o yung mga hibla ng buhok. Meron kasi ako nakikita doon sa reference. So, ginaya lang natin. Tapos yung mix nung ginamit natin na kulay doon, hindi naman siya totally brown. Ang ginamit ko doon, medium flesh tone, tapos sinawsaw ko sa wash. Kaya parang medyo dumilim yung kulay, naging kulay brown. Yung wash naman po na sinasabi ko, yun po yung mixing ng black at saka ng distilled water para lumabo yung black. O kung meron naman kayong mga solution kagaya ng witch hazel o mga ibang solution na pwedeng ipang mix dun sa black, pwede nyo rin pong gamitin yon para makagawa kayo ng wash. Pagdating naman dito sa mata, kinuha ko muna yung mga detalye gamit ang 3RL. Tapos segundahan ko naman siya ng 7 Magnum. Pwede rin pong ibang size ng needle kung sa tingin nyo kung saan kayo makakapag-shade na maayos sa size ng portrait na ginagawa nyo. Yun po yung gamitin nyo. Bali dito kasi yung pagkakalinya natin gamit yung 3RL, medyo solid yung dating. So kailangan palambutin natin para magmukha siyang realistic. Kaya ginamitan ko siya ng 7 Magnum at saka 9 Magnum. Tapos yung loob nung pinakaputi nung mata, sinade ko rin siya ng gray bago natin i-highlight mamaya kasi mas makukuha natin yung pagka-realistic ng mata niya kapag merong hagod sa loob ng wash o kaya gray tapos mag-highlight tayo ng puti. So parang magbe-blending yung dalawang kulay, yung wash at saka yung puti na ihahagod natin pag nag-highlight tayo. So magmumukha siyang realistic talaga tignan. Dito naman sa ilong, curve magnum yung gamit ko tapos medium brown. Yung mga binabanggit kong kulay dito, hindi ko na binabanggit yung pangalan niya mismo sa bote. Kumbaga, yung mga kulay na binabanggit ko, yung mga skin tone, yung mga flesh tones, yun lang yung binabanggit ko. Pero iba yung pangalan niya sa mga label ng bawat bote. Kasi ako hindi na ako tumitingin sa mga pangalan ng kulay. Halimbawa, may nakalagay dun na canary yellow, lipstick red. Hindi ko na binabanggit yung mga ganon. Siguro minsan binabanggit ko yung kabisado ko lang na pangalan. Pero kadalasan, binabanggit ko na lang
medium flesh tone, dark flesh tone, light flesh tone, parang mga ganun na lang. Kasi baka malito pa kayo pag sinabi ko pa yung mga pangalan ng bawat kulay dun sa label niya. Samantalang kakulay lang din naman siya nung ganitong kulay sa ibang brand. Kumbaga, pare-pares lang sila ng kulay, iba-ibang brand, pero iba-iba rin yung pangalan. So nakakalito, kaya tignan nyo na lang kung ano yung kulay talaga na kailangan nyo gamitin. At yun, maraming salamat sa panonood. Ako po si Nads Galape ng Marikina City at ito po ang aking tattoo tutorial video.